ng mga pinag-usapan noon sa Quadcom sa lower house na itinatanong kay Vice President noon, diretsahan yung sinasagot sa COA. Opo, let me put that in context, Ma'am Karen. No? I think because hindi masyadong na-discuss kung ano ba yung findings ng COA. Actually, if you look at the findings of COA, whether it be from the Audit Observation Memorandum, which is the first issuance of their findings, all the way to the Notice of Disallowance. No? So, tatlo kasi yan eh. AOM, Notice of Suspension, and Notice of Disallowance. Walang nakasulat doon na merong korupsyon na nangyari or may binulsang pera. So, Ayan na mga kababayan, walang korupsyon o may binulsang pera ang Vice President Inday Sara Duterte. Bakit nga ba, attorney? Nag-file na naman sila ng panibagong impeachment na which is redundant, yun pa rin yun, nag-refile nga sila. No, this positive portion which says that the next impeachment complaint must be filed not earlier than February 6 of 2026. Now, I'm just wondering bakit may nag-file ng February 2. Oh, not earlier than February 6. okay. February 2 pa lang tayo. Yun ang sabi ng 2 pa lang Supreme ngayon Court. 6. Diba? So, bakit kaya dumating sa punto na nag-apura sila ng February 6? Sabi ng ilang grupo ay kasi dinefine ng Korte Suprema kung ano ang session day. Kasi sa lumang legislative practice, ang session day is kung nag-umpisa ka ng Monday, natapos ka ng Wednesday, that is only considered as one session day. But according to the Supreme Court, you should stop that kind of practice. Kasi it must be, the one session day must be equivalent to one calendar day. Meaning, kung nag-start ka ng Monday, natapos ka kanina, kung continue mo sa kinabukasan, no, stop ka na doon. You need to stop the clock. One session day is equivalent to one calendar day. Oh, teka, masyadong partner, no? Ayan, mga kayubi, makinig kayo, medyo Ayun, talagang one calendar day liwanag. yun. Oo. So hindi pwede yung Monday ka nagsimula, tinapos mo ng Wednesday, pagkatapos you will consider that as a one session day. Nakatatlong araw ka na bakit one session day lang yun? Oh, okay. Diba? So sabi ng Korte Suprema, Oo. one session day is equivalent to one calendar day. No? Pero walang sinabi ang Korte Suprema that the 1-year ban is lifted on January 15. Expressly, it was provided in the decision, February 6 is the lifting of the 1-year ban. Okay. So that is the problem now. That situation where these three groups of complainants, Makabayan, Tindig Pilipinas, the Civil Society Group, Okay, tatlo. all of them filed an impeachment complaint against the Vice President. Sara. Paano kung yung legal team ni Vice President Sara Duterte prepared a petition to dismiss the case for filing the impeachment complaint earlier Done. than February 6 as provided for under the Supreme Court decision of 2025 as affirmed by the Supreme Court itself on January 29, 2026. Oh. So what is the possibility of dismissal? There is a great possibility of dismissing all of these three complaints. Wow. Sabi pa naman nakahanda ang legal team. Oh, handa sila talaga Ni yung Vice legal President. team. Oo, palagi ko anong mga... Diba? Yan ang problema sa Oo, nagmamadali. If you ipafile. will recall, partner, 2 weeks ago, we were discussing this preparation of the impeachment complaint. We were Ayan na mga kababayan, isang napakalaking good news sapagkat hindi pa man po nakaka-first base itong impeachment complaint nitong tatlong bugok na mga itlog. Tindig bayot. Aba mga kababayan, ayan na. Tindig bayad, tindig bayot, tindig kulangot, tindig adiktos. Yan po ang sinasabi ng isang abogado. Bakit kayo nag-file na kaagad? Ang Korte Suprema inaffirm nga yung February 6, 2026. Abay, masyado kayong atat, mga kababayan. Eto pa, bago natin umpisahan, may bagandang atat dito. Po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Ako, Chair, hindi. Wag, call! Bata pa ako, call! Ayan na mga kababayan. Batang-bata pa. Itong si Auntie Claire. Kaya kiliting-kiliti. Ayaw, call! Bata pa ko, call! Ayan mga kababayan. Sayang ang wrinkles.
lamang sa VMR channel. Kaya kung gusto nyo pong mag-ipon ng wrinkles, ay huwag kayo dito manood. Pero kung gusto nyo pong mawala ang wrinkles at mga pinag-ipunan ninyo mga bilbil, aba dito sa VMR channel. Pasok ka, kabayan. Halika na, pag-usapan natin ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita ng aking channel na walang wrinkles. Ay, nabawat ng wrinkles? Ha? Ano pang hinihintay mo? Abay, mag-subscribe ka at pakishare mo ang videong ito. Nang sa ganon ay malaman mo ang buod ng ating pag-uusapan sapagkat ngayon ang Senado ay nagkodita, kabayan. At ito nga po, si Baliling ay natindi po ang na-school bukol si Baliling at matindi ngayon mga kababayan ng kaganapan. Mukhang ito na ang ating pinakahihintay. Yan po lahat ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Maraming salamat po muna sa inyo lahat sa walang sawa, ha, kabayan, na mga sumuporta sa ating channel. At dito nga, no, mayroon ditong mga nagpakulay at naghahanap pa ng GCash natin para daw pang kape, mga kababayan. Ayoko pong ibigay. Mawawalan na po akong ng GCash kung bibigyan ko po kayo ng GCash. Sayang ang wrinkles. Kaya dapat is enjoy. Tawa-tawa tayo mga kababayan kasi stressful po ang mga balita ngayon, no? Pero hindi na sa atin. Sa kanila na. Bakit? Nagbabago na po ang panahon. At syempre, alam po natin, ang buhay ay parang gulong. Paminsan-minsan, ikaw ay nasa ilalim. Paminsan-minsan, ikaw naman ay nasa ibabaw. Paminsan-minsan naman, ikaw ay... Dito Wow, eh. namayo talaga ako. Oh, ako sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Ikaw hindi. Si Auntie Claire talaga, oh. Sumigwi pa siya daw hindi eh. Anyway mga kababayan, hindi po yan ang ating pag-uusapan. Diretsoy na po muna natin itong sinasabi ni Attorney, ano ho? Punta na po tayo sa tunay nating issue. Baka saan pa tayo mapunta. Ito muna, bago doon sa kudita sa Senado. Ang rigudon ng Senado at talsik. Talsik na malamang itong si Cotto. Ay, Cotto! Tama, Cotto. Tirisin nyo na si Cotto. Exchanging opinions, nasabi natin, dapat kung may magsasampa, kung magkakaibang grupo yan, closely they need to cooperate with one another. Carefully Oo. examine the law. Yes. Carefully study the previous decision of the Supreme Court. Para walang pagkakamali na Oo. magaganap in the event that there will be another impeachment complaint that will be filed against the Vice President. But look what happened now. Tatlong magkakaibang grupo nag-uunahan mag-file ng impeachment ngayon against the Vice President. Yun lang, partner. May technicality na naman dito. So ibig mo sabihin kapag kumilos na itong legal team ni Vice President Sara Duterte, posible sa sinasabi mo kanina? If I were part of the legal Oo. team, I would suggest to the Vice President file a dismissal of these three complaints. Oh. Kita nyo kababayan, mismong itong si Attorney Rene Bueno, no? Kung hindi pa pala kayo nakasubaybay dito kay Attorney Rene Bueno, puntahan nyo po itong channel niya, 194,000 subscribers, Attorney Bueno, The Law and Beyond, sabi niya rito. Walang bisa ang bagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Yan po ang sinabi sa title ni Attorney Rene Bueno. Bueno, ituloy pa natin. Ipapail ko talaga yun. Bakit? Syempre, ang una ko, lahat naman ng abogado, Oo. even in regular courts, no, ang una mong titingnan dyan, yung teknikalidad, saan mo sisilipin? O may error ba yung kalaban ko? Baka para mapadismiss ko siya. Oo. Okay, partner, eto may Yan mga kababayan. Dito mahalaga talaga ang mayroong kang tawag dito yung respeto sa pagiging burara. Alam nyo, noon una ko itong nasabi na komentaryo. Hindi talaga ako hindi ako tawag nito. Hindi ako nagkamali nang ginamit ko itong word na to na burara. Ano ba sa Tagalog ito? Ano bang iba pang kahulugan ng burara, mga kababayan? Siguro yung iba sa inyo, alam nyo na ibig sabihin ng burara. Binitawan ko itong komentaryo na sinasabi ko, itong mga congressman ay mga burara, no? Sa pagpa-file nila. Sabi ko nga noon, huwag kasi kayong burara. No? Bakit, mga kababayan? Kasi nga, alam naman nila, in the first place, na isa lang sa isang taon, bakit kailangan pa nila mag-file ng 4 na impeachment complaint? Diba? Then, ngayon, kung mayroon pala silang naiisip
na ipa-file, bakit ang isa may inisip na ganito, ang isa may inisip na ganon, ba't hindi na lang nila pinagsama-sama? Gets nyo? Now, kung despite na hindi na nila pinagsama-sama, bakit hindi na lang din nila isa lang ang in-entertain? Para nang sa ganun, talagang hindi sila matiteknikal, katulad nitong ginawa ng Supreme Court. Then, pagkatapos mga kababayan, di ba nag-file na nga sila? So, naniniwala sila yung i-file nila, sapat na yun. Mayroon na silang hawak na matibay na ebidensya. I therefore conclude, bakit? Kasi nga, bakit ka magpa-file? Kung wala ka pala talagang matibay na ebidensya, di ba? So, kung tasagutin mo ako na ito ay para lang optics lang pala yan. Para lang masira mo. Pero, madali, magba-backfire po yan sa inyo. Katulad nga nito nangyayari. Kasi hindi na po ang taong bayan ngayon, katulad nito mga viewers natin dito, bagamat ang umpisa natin ay kailangan natin magpa-good vibes, pero seryoso po tayo rito, nakamasid. No? Pinagmamasdan po natin lahat at nag-o-observe po ang taong bayan sa kilos at galaw nito pong ating mga politiko, mga kababayan. Now, sayang, di ba? Kung talagang sinasabi ninyo, sinisigaw ninyo na talagang may kasalanan si VP Inday Sara, nagnakaw talaga, sayang kasi nga dahil sa pagiging burara ninyo, natiteknikal kayo. At sinong sisisihin ninyo? Katulad din kayo ni Soto, sasabihin, kasalanan ito, overreach ito, na ginagawa ng Korte Suprema. Aba, hindi naman tama yan. May tanong sa iyo si Call 45. Attorney, magandang gabi po. What if mag-file ulit sila, same complaint, sa February 6 or ibang group naman, may epekto po ba ang 1-year bar rule? Pag nag-file uli, like for instance, another group will be filing an impeachment complaint against the Vice President on February 6, that will be accepted by the Secretary General. Kasi wala naman, like for instance, kung the same group ang nag-refile, so hindi naman yan sakop ng double jeopardy. So, okay. they can refile it. Kaya nga lang, nakakahiya dito. File ka ng file, tapos madi-dismiss. Oh. Parang nababawasan tuloy yung credibilidad mo as a lawyer na sugod ka na sugod para kang Andres Bonifacio. Oh, yun lang. Eto, sabi ni Marna Nari, Attorney, good evening po. Sabi po sa press con ng HOR, tatanggapin daw yung impeachment complaint from February 2 up to February 6. Kasi nga dahil sa pagpapalit din nung Supreme Court sa session days to calendar days. Oo. Pwede naman tanggapin, no? Hanggang February 6, actually hanggang February 7 or 8 pag may magpapil ng impeachment complaint, tatanggapin ng Korte Suprema yan for as long as it complies with all the necessary requirements, no, in filing an impeachment complaint. Ang problema nga lang nga dito sa nangyari kanina, no, wala namang sinasabing maliwanag ang Korte Suprema sa desisyon nito na ang filing of the impeachment complaint may start on January 15. Ang sinasabi ng desisyon, maliwanag na maliwanag sa dispositive portion, February 6 is the start of filing the impeachment complaint. No, which will prevail now? The computation of the complainants or the decision of the Supreme Court? May definition as to the number of session days, but that is only a definition. But the Supreme Court did not tell us na January 15 ang start. Ang sinabi nila February 6. Oh. Attorney Beno. Kita nyo kabayan, naliwanagan tayo dito kay Attorney Bueno. Bueno mano pala talaga ang kanyang content na ito para po doon sa mga taong burara. Anyway kabayan, ginugil po natin ang burara. Ang isa pa palang meaning ng burara, sabi dito, magaspang ang pagkakagawa. Figurative. Hindi pulido, parang minadali. Halimbawa, burara ang pagkakasulat ng ulat, maraming mali. Tumpak mga kababayan. Kaya sabi ko nga, tumpak ang ginamit kong salitang burara Hindi pulido Minadali. Nagmamadali. Nag-uunahan. Kita nyo, February 6 ang sinabi. Mayroon na nga sinabi February 6 Ngayon, mayroon na naman silang interpretasyon. Kisuhuda daw ganito ganon, kisuhuda ganito ganon. Kaya kami magpa-file na kami. January pa lang or February 2 pa lang, magpa-file na kami kasi nga ayon sa interpretasyon namin, pwede na. Hindi naman kayo yung totoong nag-iinterpreta ng batas, Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, February 6. Kaya dahil dyan, tapos ang inyong pangarap na naman. Anyway, kabayan,
Ito, pakishare nyo po itong part na ito. Galing po ito kay Dalagang Pilipina. I suppose si ano to no? Si sa ano to sa Twitter, sa X. Si Dalagang Pilipina, si Miss Pam ng third floor. Siya yata ito no? Hindi ko alam, hindi ko sure. Pero ito, napakagandang i-share nyo ito. Worth it to share po itong video na ito mga kababayan. Itong part na ito. Kasi ito yung madalas na ipinaninira no? Kay Vice President Sara Duterte. Panoorin natin uli. So ang nangyayari ngayon, lahat ng mga pinag-usapan noon sa Quadcom sa lower house na itinatanong kay Vice President noon, diretsahan yung sinasagot sa COA. Opo, let me put that in context, Ma'am Karen. No? I think because hindi masyadong na-discuss kung ano ba yung findings ng COA. Actually, if you look at the findings of COA, whether it be from the Audit Observation Memorandum, which is the first issuance of their findings, all the way to the Notice of Disallowance. No? So, tatlo kasi yan AOM, Notice of Suspension, and Notice of Disallowance. Walang nakasulat doon na merong korupsyon na nangyari or may binulsang pera. So ang nangyayari ngayon, lahat ng mga Yan po ang sinasabi ni Attorney Puwa na abogado ni VP Sara. Ano ho? Malinis ang record. Wala pong sinasabi na may korupsyon, may ninakaw si VP Sara ayon sa Puwa. Kaya napakalakas po talaga ng basihan para ma-dismiss. Automatic po talaga mawala pong saysay. Ito pong wala pong kwentang sinasabi nitong mga nag-file ng impeachment kay VP Inday Sara. So, maliwanag yung kabayan na mayroon po tayong mga basihan kung bakit tayo ay naniniwala patungkol dito kay VP Sara na malinis, maayos po siyang nanunungkulan sa ating gobyerno. Taliwas sa mga bintang sa kanya nitong mga hunghang. Yun po ang nangyayari sa atin ngayon mga kababayan. Okay, lipat na tayo. Ayop na nakuha nyo yung portion na yon at isinir ninyo kasi napakahalaga nito. Ayan pala. Yan kasi yung Yan kasi yung importante sa mga may alam sa batas. At hindi basta may alam, nakakaintindi. Kasi marami pong mga may alam sa batas pero hindi naman naiintindihan ng batas. 'Di ba? Katulad na lang po itong si Mambubutas na si Iskul Bukol. May alam sa batas pero hindi nakakaintindi ng batas. Gets nyo kabayan? Salamat marami ako nakitang nagko-comment na nagigits daw nila ang aking analysis. Hindi ko naman pinupuri ang sarili, wag. Ganito na lang, pag nagets ninyo, magpasalamat na lang kayo sa taas, wag sa akin. Okay? Para hindi nyo po ako purihin. Wala po sa akin yan. Importante sa akin, ma-deliver ko, ma-share ko po yung mga kinakailangan malaman po ninyo. Bagamat paminsan-minsan ay bumibira tayo ng patawa, para lang po yan, makats po natin ang ating atensyon, no? Sapagkat napaka-stressful po sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero seryoso po ang ating dito sa inyo. Pakikilaban, pakikipaka, patungo po dito sa mga nangyayari na mga kurap, na mga nanunungkulan sa gobyerno. Tuloy. Inalok si Senator Loren Legarda para palitan si Senador Tito Soto bilang Senate President sa gitna yan ng niluluto manong kudeta sa Senado. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, sino ang nag-alok ng presidency kay Senator Legarda at tinanggap ba niya ito? Gigi, kinumpirma mismo ni Senate President Tito Soto na inalok nga raw yung kanyang posisyon bilang Senate President kay Senator Loren Legarda. Pero hindi raw tinanggap ni Senator Legarda ang alok na yan. So paano ba nalaman ni Senate President Soto yan? Nagkausap sila ni Senator Legarda noong isang araw pero hindi na niya idinetalye. Ano ba yung mga impormasyong nakalap niya? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Rather not well into it already, kapag-usapan yung mga kasi they were merely talks. Pero inalok yung Senate presidency kay Sen. Loren. That's what I was told. sinabi ba ni Sen. Loren kung anong naging response po niya? Pinakamaganda, sinabi niya hindi siya interesado. Gigi, kung matatandaan natin, bahagi ng majority bloc si Senator Loren Legarda.
Pero kahit na inoffer sa kanya yung posisyon na yan, talagang confident pa rin si Senate President Soto na solid yung backing niya, solid ang suporta sa kanya ng mayorya ng Senado. Sa katunayan, meron nga raw silang matagal nang nakakausap na isa o dalawang miyembro ng minority bloc na posible raw tumalon papunta naman sa majority bloc, Jiggy. At may anong payag dito ni Alam niyo mga kababayan, ito, maaari nga po yan sinasabi niya na mayroon tumalon. Pero hindi rin imposible, mga kababayan, na mawala rin sa kanya ito pong mga kakampi niya ngayon. Anytime po, lalo na nga po sa bagong development ngayon na nangyari sa Senado. Pero bago yan, mayroon pa pala akong isa nakalimutan, kabayan. Mayroon pong nagpapaikot, papahatid, dumapit, chismis, para lang guluhin, para parang tawag nun? Yung para bagang ma-discourage yung mga supporter ni VP Inday Sara. Ayon dito, mga kababayan, mayroon pang pinapalipad na mga balibalita at chismis na magre-resign daw si VP Sara para maiwasan yung impeachment, di ba? Kasi pag nag-resign nga naman, pupwede, no? Pupwede siyang maging hindi na siya ma-impeach, pwede siyang tumakbo sa 2028. Pero kabayan, bago ko ibigay sa inyo, sa unang tingin ko pa lang, ako ayaw ko na, no? Ayaw ko kasi dati sabi ko pwede ito kung sakasakali, no? Pero sa ngayon, matibay na po ang aking posisyon. Wag. Bakit? Ang rason ko, pag nag-resign ka, ibig sabihin sign po yun na talo ka at guilty ka. Okay? So ngayon, position po natin laban VP Inday dahil naniniwala kami na totoo, tama, maayos ang iyong panunungkulan. Hindi ka nagnanakaw. Your reaction and the Vice President's reaction when her trust ratings higher than the President. Well, I'm no longer the spokesperson of the Vice President. Yeah. Of course, I'm happy that the people This will still affect trust it, no? her. At And least. I think it's a testament to the job that she's been doing. Despite itong mga batikos, despite the impeachment complaint last year, this year, she never stopped working kasi. No? And so the legal side, we're here for that. The legal team was formed back in 2023 and we were always prepared for that. So Taliwas ito sa sinasabi ng ni Auntie Claire at kanyang mga tuta na si VP Inday Sara daw ay pasyal-pasyal lang, wala pong ginagawa. Pero sa totoo lang, grabe po ang mga ginagawa ni VP Inday. Ang kanya pong budget ay sulit po na naitutulong sa mga tao na tunay na nangangailangan. So that allowed her to still continue performing her job regardless of the odds. How may follow-up kasi how hands-on is she dito sa inyong legal team, di ba? I mean, how often do you meet? How often do you strategize? How much of her time is devoted to listening to your arguments? Paano? Well, Just curious lang. kami sa legal team, kami mismo, yung legal team lang mismo, we meet regularly, almost weekly, if not twice a week pa nga. And then, of course, we have our Zoom calls and whatnot. With the Vice President naman, we communicate almost every day. But in terms of, does she waste so much time just talking to the lawyers? Lawyer din naman siya. So, mas madali yung interaction namin. And I think the reason why she chose her legal team is she trusts that this is the team that can actually deliver for her. So, there's that trust. So, hindi naman niya kailangang maya't maya tatanungin kami kung may ginagawa ba kami o hindi. So, Attorney, safe to say na wala pong resignation na mangyayari because ito mula kay Estrada, Gutierrez, Corona, Bautista at ngayon kay VP Sara nga po na filean po ng impeachment sa ating kasaysayan, si Corona lang po yung fully impeached, di ba? Lahat po nag-resign before magkaroon ng impeachment. So, it's safe to say there's no talks of resignation from VP Sara. Tuloy-tuloy ang laban. Again, I cannot speak for the Vice President, pero masasabi ko for myself, wala kami na pag-uusapan na ganyan. Ayan mga kababayan. So, napakahusay nito si Attorney Pua, at abogado talaga dahil maingat kung sumagot. Pero maliwanag dito, ang kanyang sagot, mga kababayan. 'Di ba? Napakahusay nito. So, wala po, hindi po magre-resign si VP Inday Sara dahil sign lang po 'yan ng talunan. At yan lang po ang gusto nilang mangyari. Yan po ang gusto nilang mangyari kasi nga po pag nag-resign na si VP Inday Sara, mas madali na sa kanila
gawin ang kanilang mga kalukuhan, wala na pong pipigil sa kanilang mga katarantaduhan, mga kababayan. Eto na ang inyong pinakahihintay. Eto po. Hindi muna, ito muna. Breaking news, mga kababayan. Sabi dito ng DWAR Abante Radio, breaking sa kanilang partial committee report, inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa ilang mambabatas at sa mga individual na konektado sa gobyerno dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. Kabilang sa mga inirekomendang kasuhan, dating Representative Saldico, dating Senator Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, at dating Representative Mitch Kahayon Oy. Kabilang din sa mga nirekomendang kasuhan sina DepEd Yusik Traigib Olayvar, Maynard Ngo, Carlin Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Loren Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay at alias Ping. Alias Ping Baliling. Joke. Maaring kabilang sa mga kasong isasampa ang plunder, panunuhol, maling paggamit ng pondo sa bayan at paglabag sa anti-graft at ethics law. Yan po ay in-announce kagabi, mga kababayan, dito po partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Baliling. Ping Baliling. Mutya ka Baliling. Si Tangkay Baliling, bunal-buna. Grabe, mga kababayan, ano? Ayan po, ang matindi dito, biruin mo yan. Sino ang hindi nyo nakita dito? Tingnan nyo, ha? Kinasuhan, si Revilla, Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Chis Escudero. Kasamahan ng Blue Ribbon, kasamahan ng mga Senado. Pero, kata-kata mga kababayan, bakit hindi nasama dito si Martin Tambaluslos? At bakit walang mga congressman dito? Ang Senado ba, ang Senado ba, mga kababayan, kalaban niya mismo yung kanyang mga kasamahan? Kasi, kung titingnan natin, doon sa Congress, nag-imbestiga din si Cooking Ridon, di ba, mga kababayan? Pero anong nangyari doon sa investigasyon sa Congress? May kinasuhan ba si Ridon na kapwa niya congressman? Nagets nyo, mga kababayan, ang ating punto dito? Wala, di ba? Meaning to say, ang mga congressman ay nagkakaisang nagtatakipan. Samantalang ang mga senador, abay, kanya-kanya silang laglagan. Oh, bakit mo nasabing laglagan? Abayan, no? Dito natin makikita, mga kababayan, na napaka-independent talaga ng Senado. Diba? Kasi biruin mo, kasamahan mo mismo yan, ha? Kasamahan mo mismo yan, pero nilaglag mo. Narekomenda mong kasuhan. Pero yung sa baba, si Martin, kasi lahat ng mga ito nabanggit, di ba? Sa mga lahat ng mga akusasyon, nabanggit itong mga ito. Nabanggit din si Martin, di ba? Pero bakit hindi nyo sinama dyan? Na nakuha nyong isama yung kapwa nyo senador, Senator Lacson. Di ba? Teka. Aba. Di ba? Kasi tingnan nyo, mga senador, given na hindi nila mga congressman, given na hindi nila kaya, kasi kasamahan nila eh. Nagtatakaipan sila. Kasi, mga kababayan, di ba? Imposible naman
mga contractors ang dami dyan sa Congress. Hindi lang po sila congressman, kundi contractors din po sila. At alam po natin sa batas ng Pilipinas, hindi ka dapat kasama sa mga negosyo, lalo na nga kung may kinaugnayan, may kinalaman sa trabaho sa gobyerno. Magkakaroon ng Malaysia. Maaari ka pang pag-isipan ng hindi maganda. Malaysia po yun. Dahil po pwede, yung mga project mapunta sa inyo. Dahil nga ang negosyo mo may kinalaman sa mga proyekto ng gobyerno. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pero despite of all of this, napakarami po ang mga contractors at isa na nga yan, si Saldico. Na ngayon, siya lang ang nasamang kinasukan. Tanong, si Saldico lang ba ang contractor na congressman? Kayong makakasagot. Mismong itong si Mr. Expose Lacson, sinasabi niya napakaraming mga congressman. Bakit ngayon wala? Dahil dyan, itong nangyari kay Lacson, mga kababayan. Pagkalabas nito, 15 hours ago, ito naman ang sumunod. 13 hours ago, 2 oras lang. Basahin, 3 senador umatras sa flood scam report. Ayan, binutatak agad si Lacson, pahiyang pahiya. We understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of the Public Officers and Investigation on the issue of the corruption on the flood control and other infrastructure projects, which was either presented to us. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until final committee report has been prepared and to give us more to study that final committee report. Kita niyo mga kababayan, burara na naman to si Lacson, di ba? Naglabas na naman, palibasa kasi. Naglabas si Senator Marcolita noon ng minority report. Ayaw niya rin magpatalo, di ba? Labas din siya ngayon. Hindi pa nga final, labas din siya ngayon. Pumirma naman itong iba. Napagtanto, teka lang, sandali. Mukhang may mali dito. Kakampi natin ito, kapwa natin senador. Hindi ko po sa sinasabing na dapat magkampihan sila doon. Pero alam nyo yun, mga kababayan, logic lang naman ang pag-uusapan natin dito eh. Di ba mas logical na kung kinasuhan mo nga ang mga kapwa mo mga senador, why na hindi mo kinasuhan ang mga congressman? I mean, kasama sa nirekomenda na kasuhan. Nagigits yung kabayan ng punto natin dito? Kapwa mo nga senador, kaya mong kasuhan, i-rekomendang kasuhan. Bakit itong mga congressman hindi? Lacson, nagtataka tuloy ang taong bayan at Senator Marcolita. Mga tanong sa iyo, sinasabi noon, bakit ayaw mo ipatawag si Martin? Na alam naman ng taong bayan, kaya tuloy napapaghalataan kayo eh. Alam ng taong bayan na ang mga congressman, napakarami po dyan ang napangalanan dito, kasama nga si Martin. Pero how come? Dahil dyan, nagpirmahan tuloy yung mga kasamahang majority, kaya yung relax na relax sa school bukol, hindi ka kampante school bukol. Ayan o. Ito po, si Mig Zubiri po, JVRC to, at saka Gatchalian po yata itong isa. Tingnan natin mga kababayan mga nag-back out kasi mayroon itong post dito si Ka-Eric. Tingnan ko nga yung post ni Ka-Eric, mga kababayan. Ay, loading ang ating internet. May post dito si Ka-Eric, mga kababayan, na sinare natin, ano. Ito ayan, Gatchalian nga, mga kababayan. Si Gatchalian nga, JBRC to, Mig Zubiri at Gatchalian. Sila nga pong tatlo na member ng majority ang nag-back out. Ayaw nilang makiisa dito sa kalukuhan ni Ping Baliling at School Bukol na hindi pa nga tapos mayroon na kayong okay lang sana ako siguro
siguro ito, hindi, kahit pa nakasama nila itong mga senador, palagay ko hindi na siguro aangal sila JBRs ito. At saka si, pangalan nito? Sino ba itong mga tatlo na ito? JBRs ito, Zuberi at saka si Gatchalian. Hindi na sana ito siguro aangal kung itong si Lacson ay kasama si Romualdez at ang iba pang mga congressman. Yung isa pa, yung sa Batangas, sino ba yon? Yung napakalaki din, mas malaki. Sisiw daw doon si si Diskaya yung contractor na congressman. So, kung naisama yon at naisama si Martin, sa tingin ko o kaya 3 congressman doon, 3 rin congressman ang naisama, sa tingin ko, palagay ko lang kabayan, medyo masasatisfied itong mga kasamahan niya. Hindi na siguro re-retract or magba-back out dito sa kay Lacson. 'Di ba mga kababayan? Hula ko lang naman 'yan. Hindi naman natin sinasabi na tawag nito, ito yung gawin nila. Ang sinasabi lang natin, palagay ko lang, maaari, masatisfied din sila kasi nga mayroon. Ang problema kapwa lang senador. Lacson, takot ka ba sa mga congressman? Hindi, nagtatanong nga ako, Lacson Lacson, takot ba kayo sa mga congressman? Takot ka ba kay Romualdez? Di ba mas mataas ang kapangyarihan ng Senado kaysa sa mga congressman? Nyo nga po, sino ba ritong nakakaalam? Sino bang mas mataas, congressman o senador? Pero sang nangyayari ngayon, na kapwa mo senador, mismo yung uusig at mismong magre-rekomenda para kasuhan ka ng kapwa mo senador, supposed to be na magiging kakampi mo, magiging tagapagtanggol mo, dahil parehas kayo, iisa kayo, against doon sa mas maliit sa inyo. Although parehas ang trabaho ninyo, legislation, pero di hamak na, sa tingin ko lang hindi ko alam kung tama, mas mataas ang Senado kaysa sa Kongreso. Di ba? Pero bakit parang mas takot yata si Lacson sa Kongreso kaysa sa kapwa niya senador? Yan ay mga katanungan ko lang hindi ko po sinasabing takot na takot si Lacson. Nagtatanong lang ako, kung tanong nyo rin yan, itanong nyo rin. Ito. Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla at former Representative Mitch Cahayon Uy. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, DepEd Yusek Trigiv Olaivar at Maynard Ngu. Maging ang ilan pang mga pangalan na lumutang sa Blue Ribbon Probe tulad nina Carlene Villayap, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Manatiling nakatutok sa... Ayan mga kababayan, Ayan po ang nangyari. Di ba? Wala tayong narinig na kakasuhan si Martin at saka yung malaking contractor doon sa Batangas na isinisiwalat nga ni Congressman Libeste, di ba? Sino ba 'yan? Comment nyo nga mga kababayan, sino 'yan? Ayan, Di ba mga kababayan? So, ito ang mangyayari ngayon. Itong si Lacson at saka si Soto, magbibilang na lang tayo ng siguro oras na lang. Di na siguro ito aabuti ng ilang araw mga kababayan. Sa tingin ko lang mapapalitan na po itong si Iskul Bocol tsaka itong si Lacson. Sabagay, ang importante diyan mapalitan yung yung leader, si Iskul Bocol, kasi walang alam. Mantakin mo ba naman wala nang alam, overreach pa yung gustong mangyari. Gusto niyo pa niyang maging mas magaling pa sa Supreme Court. Bang klase, Gusto mo pang maging mas magaling ka pa sa honor? Sa Pangasinan nga, ang honor lang naman ang nauunor. Yung mga taga Pangasinan, alam nila yan. Ibig sabihin kasi ng na-honor, ibig sabihin yung nahuli, yung honor, di ba?
Kaya yung your honor, yung mga honor sa Bisaya naman, yung mga mas marunong ka pa sa honor, ibig sabihin naman mas marunong ka pa sa matalino at mayroong pong honor. Yon. Pero sa Pangasinan, yung honor ang naunor. Ay, awan, nagbagtit gayam natin ni BMR. May mga nag-comment na ganyan, mga kababayan. Punta tayo dun sa mga comment section naman ninyo, no? At syempre, pasalamatan ko yung may nagpakulay dito, kabayan. Paminsan-minsan, nagbigay ng pangkape. At may nagtatanong kung paano daw po, ano daw po ang GCash number ko para mag-send sila ng pakape. Ano ho? Ayan, sabi dito, tama po. Sabi dito, people power boats. Ayan. Teka lang ha. Punta tayo doon sa taas. Lovelyn Shibukawa, magandang umaga. Tumaas pala to. Naintindihan BMR, sabi ni Matilda Baclayon. BMR, wala akong pakialam sa West Philippine Sea. Yan. Gusto niya flood control. Diba? Sobrang nakakatawa, BMR, sabi ni Nancy Kaligid. Oh, diba? Salamat at medyo natuwa kayo ha doon sa ating reaksyon kahapon. Grabe kong tawa sa iyo, BMR, sa porsyong kilig. Sabi ni Bim. B. Cots. Hay, Ginoo. Ni mo, BMR, natawa ako sa tawa mo. Ang galing mo mang-asar, sabi ni Juliet Amador. Hello rin sa iyo, Ate Cherry Tosake. Kumusta na po kayo dyan sa Japan? Mushi-mushi. Ano ni... Sana matuloy. Gago, di ba? Dami mo sinabi mo ngayon, pabayaan na. Paano mga trolls nyo? Sino ang magpasweldo sa inyo? Sabi dito, oh. Thumbs up dan, sir. Always watching po. Sir, hindi na yan gagaling. Ayan, sabi naman itong isa. No? Kaya nga nakakawala ng stress ang tawa nyo, sabi ni Maris. O, di ba? Salamat ha, Maris. Si Triling Liling yan, 16 times mabalik-balik sa China. O, di ba? Tama po kayo, Sir Bimar. Tama, sabi ni Jocelyn Peria. Natatawa tuloy ako, sir, sabi ni Emeline Dolorosa. Sir, Bimar, nagets ko ang mga logic mo, sir. Sabi ni Marcelino Marcelino YT Vlog. Salamat sa mga nakagets ha. Comment lang kayo, mga kababayan. Watching po, BMR, shoutout naman dyan. Maricar po. Uy, shoutout sa iyo, Maricar. Mushi domorigato gozaimasu. Wakaranai. Hi. Konnichiwa. Kumbawa, ano ni? Meron ng pagbati diyan si Elizabeth Ramsey. Yung matandang nanay ni Jaya, di ba? Sa Japan. Kumbawa ni ne. May sagot diyan si Auntie Claire, mga kababayan. Ano sagot ni Auntie Claire? Gusto niyo mano? Ayaw call! Bata pa ko call! Tinurot. Kurot! Kinidol. Kinidol naman dito ul mo. Nagpagtik gayam ni Bimar. May nag-comment dito, Ilocano. Ayan o. Bagtit ka, Bimar. Tawang-tawa ko sa'yo, sabi ni Estela Abian. Isuda ti bagtit, handshake. Ni Auntie Claire, ni Auntie Claire yun, ti bagtit. Ako na yun din. Apo na yun, syakon. Hana. Hindak na yan. The best in public announcement, in public explanation, Mr. BMR. We need you, thanks. Sabi ni Bismarck Tapalya. Thank you. Bismarck Tapalya, thank you. Thumbs up dan, BMR, always watching po. Ana Santos, thank you. Mabuhay DDE, shoutout. I'm from watching from Hong Kong. Hilin Dalanta, shoutout sa taga Hong Kong ha. Shishi, ni hao ma, diyan sa mga pangyaw sa Hong Kong. Yes, thank you sa pagpaliwanag sa lahat, sabi ni Erlinda Cabiel. Hello BMR, ayan sa Ate Charilo. Grabe ang tawa ko. Nasa bus pa naman ako, haha, sabi ni Lini Valencia. Saan ka bumibiyahe? Sa Valencia ba? Bukidnon, Lini.
143, you're funny. I love you too. Si Alice Partosa. Tawan-tawa si Ma'am Alice. Ang galing nyo, Bimar. Matapang din kayo sa katotohanan. Sabi ni Marivic de la Cruz. Thank you. Shout out sa lahat watching from London. Oy, good morning. With with matching sexy English. Good morning. Oh. Good morning. Ay, sus. Good morning. Watching from Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur, sabi ni Lito Husol. Sige, diyan sa Surigao, pauyin ako sa Bayay. Mayong buntyag. Bimar, pahingi naman ng GCash mo para kahit papaano may pa-coffee ka kahit konti. Please, paano magpadala sa'yo? Sabi niya. BMR, pahingi naman ng GCash mo. Wala akong GCash. Wala na akong GCash pag ibigay ko sa'yo. Inokra yung gustong magpakape. Anyway, ma'am, salamat po sa inyong Myrna Linghap. Thank you ma'am Myrna Linghap. Pero hayaan nyo na po yan, no? Basta i-share nyo na lang po itong mga video natin. Pero kaya, dyan po may thanks po dyan katulad dito, yung sinundan ninyong nag-comment si di ko po alam, di ko mabasa ang pangalan niya, taga Japan, no? Nagpadala ng 1,600 yen. Yan po yung sa Japanese pera nila. Maraming salamat. Domo arigatou gozaimasu. Hi. Salamat sa iyo kaibigan. Tumadachi. Yan. Domo arigatou gozaimasu, Tumadachi. Hi. Kung ano man pangalan mo. Si Maricar kanina nasa Japan din yun eh. Bimar pa yan. Pakulay nyo na lang po dyan, ma'am. Thank you. Share ko na rin, sabi ni Shariraj Hadsdula. Yan. Thank you po ha. Keep on going, Bimar. Always watching from Renton, Washington, sabi ni Bartolome Arianza. Shoutout, Bimar. Always watching from Tennessee. Ayun, sa mga, ang dami itong viewers sa Amerika, no? Ima Alavan. Watching always here in Ireland, Mr. Bimar. Thumbs up dan po, Sir Bimar. Always watching po, sabi ni Ana Santos. Good evening, Idol Bimar. Watching from Pasay. Uy, mga taga Pasay, shoutout sa inyo dyan. Watching from Saudi Arabia, solid supporters kami na taga Davao del Sur. Marian Gusila. Uy, ang dami sa mga Davao del Sur. Saan pa ng Davao del Sur? Bimar, nakakatuwa ka, natutuwa ako sa iyo. Watching from San Diego, California. Energy Kumabig. Ayan. Salamat. At share nyo lang po para matuwa din po ako. BMR Channel, I am support with you. Likewise to VP Sara Aki Saludar. Ayan. Thank you po. Good morning po, Sir BMR. Reply na lang ako. Ayan. Sa habang nagbe-breakfast daw si Leeds. Diyan naman po yan sa Cebu. Mayong hapon or mayong araw, mayong buntag sa inyong tanan diha sa Dakbayan, sa Sugbo, sa Cebu. Muli, kung gusto nyo po magpa-shoutout, comment nyo po dyan sa baba. BMR Channel, pa-shoutout po. At taga-saan ako, taga-saan ka. At comment nyo po kung anong inyong masasabi patungkol po sa ating napanood at nireaksyonan na mga video. As always, Pilipinas! Bye-bye!